Hello everybody. So ayun, dahil ang mga tao sa bahay ay napaka-busy, ako ay nag-travel alone. Pumunta nga pala ako ng Comhamada, ang kasama ko lang naman ay driver. Ako lang talaga mag-isa dahil silang lahat ay mga busy ang person. So far okay naman ako, pero wala akong ibang pupuntahan kundi pupunta tayo sa Masri Bank. Okay, at kausap ko yung driver, hindi kami magkaintindihan no, kasi talagang Arabic lang siya, tapos English, nakakaintindi ng English. So, pero madali lang yun. Ang solution ko dyan, nag-usap kami through Google. So, syempre, pag meron akong itatanong or sasabihin sa kanya, ang ginagawa ko dyan para magkaintindihan kami ay tinatype ko siya sa Google, tsaka binabasa niya. So doon kami nagkakaintindihan, so masagot naman siya. So pero yung sagot niya okay ganon, hader meshi ganon. So ayan, dito papunta tayo ng Comhamada. Ayan, babaybayin mo talaga yung kahabaan ng ano na yan, malapad na ilog na yan. So ang sarap lang kasi ng view, kaya ayan, habang papunta tayo ay nag-video muna tayo. Siyempre, para naman maiba yung ating mga paningin, hindi puro Qatar, ganon, charot. So, ayan, dahil nga 7 days lang ito ang aking bakasyon dito. Ayan, kailangan muna nating magliwaliw. Alam nyo, itong travel ko na to ay kinabukasan ay flight ko na. So, kasama na rin ito sa aking paghahanda. Katulad ng inaasikaso ko yung bank, okay, na kasama ko lang ang driver at ma-accommodate naman pati sa bank. Although hindi ako Arabic lang doon at saka English, meron naman kaming translator, hindi naman ako pinapabayaan so far. So ayan, so dito nakita niyo yung malapad na yun na taniman. Ay, syempre, nagpakyut-pakyut muna tayo sa camera. Charot. Walang magawa. Pero, ayan, mamaya, papakita ko sa inyo yung taniman ng ayan, yung mga malawak na taniman na yan. Maganda kasi ngayon dito sa Egypt, guys, kasi siya, ang daming strawberry, patatas, anihan ng mga gulay at saka prutas. Napakasarap, guys. Sobrang fresh ng kanilang mga vegetable dito. Ayan, sa lapad ng taniman na yan, puro strawberry. At saka tinatanim din pala doon yung mga pagkain ng hayop, ganon. So ayan na, dumating na tayo dito sa Comhamada. Nakikita nyo naman yung area. Charis. Tsaka sa kahabaan na yan. Strawberry yan. Diba? Karambol-rambol ng ating mga video. Pero yan, gustong gusto ko kasi yung guys, yung tanawin na yan ay sobra bongga. Nare-relax ang aking mga mata. Ayan, mas maganda siguro dito kung hindi yung yung nilalakad mo lang, kaya lang wala naman kasi sasama sa akin para mag-ikot-ikot. Iba talaga kasi pag hindi ka kasi taga dyan sa lugar. So yan, binabaybay lang yan, ganyan. Kahaba-haba ng ilog, Diyos ko Lourdes. Ayun, pagkatapos pala namin sa bank, bago kami umuwi, tinanong muna ako ng driver kung gusto ko ba daw mag-ikot. Kaya lang, plano ko talaga mag-ikot. Kaya lang, nagbago yung isip ko. Kaya sabi ko, uuwi na lang kami. Kasi yung iikot-ikot ko doon, mapagod ako. Magprepara na lang ako ng aking mga gamit. Diba? So, ayos yun. Maaga kong maayos yung aking mga gamit. So, ito na nga yung binabaybay natin pabalik, pauwi na tayo nito ng Wakid area. So, syempre, makikita nyo rin to sa aking mga previous video. Ito pa rin yun, kasi dito lang naman ang daan, walang iba. O, diba? So, ayan, slow-mo lang tayo pag may time. So, dito na tayo sa release. Papunta na tayo sa ating home sweet home. Diyan may dumadaan na train. Ayan.
Sa kabilang side dyan guys, puro taniman ng mga strawberry, mga kung ano-ano pa, basta lahat ng mga halaman, mga pagkain ng hayop, mga patatas. Ayan, sobrang dami yan sa kabila guys. Makikita nyo yan mamaya-maya lamang. Dahil itong video to ay inislow mo ko dahil wala lang, trip ko lang. So, ayan. Gusto ko lang kasi yung cloud. Ang sarap kasi tingnan yung cloud. 'Di ba? O 'di ba? Parang ang saya-saya niya. 'Di ba? Ang tawag niyan gabon. Ay, gabon ba? Basta, yun na yun, masaya ang langit. Feel na feel mong winter talaga kasi mababa yung cloud. Bumababa yung cloud at alam nyo ba guys, pagpalapit na tayo sa bahay, napakalamig. Kailangan nyo nang itreble yung jacket. Kahit treble yung jacket ay ganun pa rin talaga, sobrang lamig. Nakita nyo yung daanan na yan, daanan ng train. Diba? Tapos, ayun, kahabaan nun, papunta na ng Cairo or Comhamada, ganon. So, ito na nga, sa kabilang side naman, ayan, taniman ng mga ng mga pananim na strawberry, tapos pagkain ng mga animals, ganon. Diba? Tapos, may ilog pa dyan. Ang ganda ng ilog. Kasi nakita nyo yung mga, ibon na puting-puti. Ayan. Ang ganda ng ibon dito, guys. Yung, hindi ko alam kung anong tawag nun sa atin. Basta, yung mahahaba yung paa. Pag anihan ng mga pananim talaga, ang dami niyan, lumalapit sa mga tao. Tapos, ayan, nakikikain din sila sa mga, mga hina-harvest. Marami, masagana sila sa pagkain, mga animals dito, mga bird. Yung white bird, nakita nyo yan, strawberry yan, o diba? Strawberry. So, ayan, ito na naman yung ilog. Diyos ko Lourdes, walang kamatayang ilog na yun. Diba? So, ayan. Wala lang, feel na feel ko lang tingnan yung ilog. Ang sarap kasi pag nakalabas ka ng bahay dahil usually sa kanila, puro nasa loob ng bahay yung mga tao. Diyos ko Lourdes, pag ako talaga, magala-gala talaga ako ng bongga. Kaya lang, hindi lang ako taga rito. Nakita niyan, may cabbage, mga repolyo, marami dyan, repolyo. Maganda yung mga taniman dito sa kanila, no? Ang flat ng lupa, guys, sobrang patag. Tapos, ang bawat pananim ko, for example, yung strawberry, per padan yan, per padan. Patatas, per padan yung pagtanim nila. Ang galing, promise. Kaya ayan, mayaman sila at saka natural yung mga nila dito, mga gulay. Tsaka pag anihan ng mga patatas, hindi lahat na guys, merong mga din, merong mga, alam mo yung hindi na pwede, yung iniiwanan lang nila sa lupa. Kaya minsan hinahayaan lang nila yung mga nangangailangan para kunin din yung mga patatas kasi hindi naman nila kinukuha pinipili lang nila yung ibibenta nila. Pero kung ako yan, maliit man yan o malaki, talagang aanuhin ko yan, sisimutin ko kasi yung mga maliliit na patatas, ang sarap din yun isote, yung maliliit. Sa unang video, sa previous video ko nga yun, namumulot kami ng maliliit na patatas. Masarap yun. Ayan, so dito naman mga strawberry naman yan. Marami dyan. Tapos may mga garlic, may mga ang tawag nun, onions. Lahat ng mga talaga, mga kasangkapan na makikita mo sa kusina, tinatanim dito. Tapos mga lemon, mga ganyan, kung iba-iba pa. Kaya, ayan, walang problema, walang kaso, lalo pag winter, ang dami nilang mga tanim, mga harvest, ready to harvest na yan, yung mga ganyan. So, yun naman ang gusto ko dito. Talagang masipag ka lang, mabubuhay ka rin naman dito. Parang sa Pilipinas din, ang pinagkaiba lang, sobrang flat yung lupa. Wala ka masyadong makikitang mga bato. 'Di ba? Ayan, nakita nyo yan, puro lupa yan. Ang mahirap lang din kasi dito, sila dito sa area na to, 'di ba may malaking ilog. Doon nila kinukuha yung mga water nila pang pandilig ng nila, tawag nito, pananim. So, or magdi-deep well. So, meron talagang tubig.
Meat Abdallah chicken. So, ito na nga, dumating na pala ako sa bahay at nagbihis na rin ako dito, no? At saka binisita ko ang aking mga duck. Ito nga pala ang aking dadalhin at kakatayin na ito ngayon din kasi kailangang ma-frozen siya bago ilagay sa maleta. Ganon. Kakaiba yung aking dala papuntang Qatar. Ayan, yung duck na yan, makikita nyo, ayan, huhulihin na natin yan. Dahil kakatayin na natin yan ngayon. Ngayon din. Kasi bukas na ang flight ko, kailangan frozen siya. O, diba? Oh, natakot pa ako dyan. Hinawakan ko yung liig. So, makita nyo sa aking maleta, nag-prepare na ako dyan. Dahil sila na bahala dun sa duck na yun. So, ayan, kakaiba. Pag pumunta ka na Egypt, pagbalik mo ng Qatar, ang baon mo ito. Yarn. Dami, diba? 5 kilo, 2 kilo, meron pa tayong duck. At saka, alam mo yun, parang ringa ba yun? Okay. Yan yung ating baon. Habang gumagawa sila ng kofta, ako naman ay naglaga ng damit. Charot! Kaya yarn. So, ayun guys, nagluto tayo ng chicken feet. Okay? O, diba? Yung yarn. Diba, nagluto ako ng chicken feet dito sa Egypt. So, ayan guys, nagluto tayo ng chicken feet. Ayan, yarn. Hindi naman maputla, diba? Yan.